Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ihanda ang ating mga sarili sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Halina't pagsisihan natin ang may mababang loob ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa ating mabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at naway patuloy tayong patnubayan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantala, nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon na 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil ang pag-ulan ng mana. Kaya mula ng taong iyon, pagkaing inani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat hindi ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay hayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang api, umasa sa Kanya, pagkat hindi nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang salita ng Diyos sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, hindi na kaaway, at hinirang niya ako upang manumbalik sa Kanyang ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang taong ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya ako'y sugo ni Kristo para ang Diyos na rin ang mamanahik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harap ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Babalik ako sa Ama at
Kanya. Ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Na mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, na sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko ay sayo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa pinakamagandang kwento sa Biblia ang narinig natin at ito ay pinamagatang The Prodigal Son, ang alibughang anak.
And it is not without reason why it is called one of the most beautiful stories in the world. Precisely because it is a story that is truly relatable, full of twists, but very moving. Narinig natin yung mga tagpo sa ating ebanghelyo na kung susuriin natin, talaga namang nakakapagbagbag damdamin. Talaga namang matatouch ka and you'll be affected by the flow of the story. Mga kapatid, hindi nakapagtatakang ang tawag ay prodigal son precisely because the younger son wasted all the inheritance he got from his father. At lahat ng yun nilustay niya sa hindi magandang pamumuhay at sa masasamang babae. But I'd like us to focus also on the attitude of the father towards them. Sapagkat kung papansinin natin, yung anak na bunso na nagwaldas ng lahat ng pera ay umalis sa tahanan ng ama. At doon nilustay ang lahat ng kanyang minana. But just the same, yung panganay na anak, bagamat siya'y kasama ng ama, wala din siya sa tahanan ng ama. At siya ay naroroon sa ibang lugar din at naghahanap buhay. Parehas silang nag-fall into materialism. Yung isa gusto niyang maranasan ang buhay na masagana, walang iniintindi, malaya, at lulustayin niya ang lahat para sa buhay na ito. Pero yung isa, ipon ng ipon ng kanyang kayamanan. Hindi niya lulustayin. Lahat ipagtatrabaho niya. Nang sa gayon, sa bandang huli ng kanyang buhay, yun ang kasama niya. And both of them were out of the house of the Father. At yun pala, ang una nating nakita, nakapansin-pansin. Kapag wala tayo sa tahanan ng Ama, kapag wala tayo sa tahanan ng Diyos, nagwawala pala tayo. Maaring naglulustay, nagwawaldas, namumuhay ng masama. Maaring ipon ng ipon dahil ang tingin ang kayamanan ang ating seguridad. Magwawala pala ang tao kapag siya ay lumalayo sa tahanan ng Ama. At yun ang nakakatakot sa buhay natin. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, nagwawala ang tao. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, nagagawa natin ang hindi mabubuting gawain. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, naiisip natin na ang kaligayahan natin ay kayamanan. Na ang tanging makapagbibigay saya sa atin ay ang pag-iimpok ng labis-labis na kayamanan. Kaya mga kapatid, paalala sa ating una, huwag tayong lalayo sa tahanan ng Diyos. Huwag tayong lalayo sa ating Diyos. Hanggat ang tao ay kasama ang Diyos, nakadikit sa Diyos, nananatili sa Diyos, hindi magwawala ang tao. Mahihirapan, oo, daraan sa pagsubok, daraan sa problema, may mga batikos, may hindi inaasang pangyayari, pero kung nananatili sa Diyos, hindi magwawala ang tao. Pero ikalawa, kapansin-pansin din na kahit magwala ang tao, sa sandaling magbalik siya sa Diyos, hindi nanunumbat ang Diyos. Agad-agad ibinabalik sa Kanya ang Kanyang orihinal na estado bilang anak ng Diyos. What we see in the gospel is the restoration of sonship of this prodigal son. That immediately, the father was out also of the house because he was looking for his long-lost child. At sa kanyang paghihintay sa labas ng bahay, siya ang nakatanaw sa kanyang anak. And immediately, ang sabi ng tatay sa batang ito,
Madali dalhin ninyo ang pinakamahusay na damit. Itsuot sa kanya, suotan siya ng singsing at panyapak. All the paraphernalia speak of his sonship, speak of his original status. Yun ang kanyang tunay na kalagayan. Anak siya ng Ama. Kaya siya may singsing, may panyapak, at mahusay na damit. Sapagkat yun ang kanyang tunay na kalagayan bilang anak ng Diyos. Mga kapatid, ipinakita sa atin, maski yung batang anak na nagwaldas, he was all the while resolved to tell his father, wala na po akong saysay, ituring niyo na po akong isang alipin, hindi na po ako naging totoong anak ninyo, naging masama po ako, hindi ako tumulad sa inyo, kaya't ituring niyo na lang po akong isang alipin. But the father did not do that. The father immediately ordered that he should be restored to where he was before. At ang kanyang tunay na kalagayan, siya'y anak ng Diyos. At yan ang pangalawa nating aral. Sa sandaling magbalik loob tayo sa Panginoon, lalong-lalo na sa sakramento ng kumpisal, ibinabalik din tayo ng Panginoon sa ating orihinal na kalagayan. Hindi tayo susumbatan ng Panginoon. Hindi sasabihin ng Panginoon sa atin, kasalanan natin ang lahat kaya tayo napahamak. Hindi tayo sisisihin ng Panginoon, pero ibabalik niya tayo sa kung saan tayo dapat at nababagay. Sa pagpasok at sa tuwing papasok tayo sa sakramento ng kumpisal, alam natin na ang pinanggalingan natin ay marumi. Alam natin na marami tayong mansya ng kasalanan. But the moment we enter the confessional, in just some minutes, everything will be wiped out. Nawawala ang lahat. Nililinis tayo ng Diyos. Dinadalisay niya tayo at ibinabalik sa ating tunay na kalagayan. Sa panahon na ito ng Kwaresma, this could be our perfect reminders. First of all, the season of Lent is the season that should awaken our senses to the fact that each day we must be in the Father's house. Manatili tayo sa Diyos, manatili tayo sa Kanyang tahanan. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Magwawala siguro tayo at sigurado masisira tayo. But secondly, when we come to our senses, when we come to terms with our situation, we will realize sa sandaling tayo magbalik loob sa Diyos, ibabalik niya sa atin ang karangalan ng anak ng Diyos. Hindi niya tayo ituturing na alipin, hindi niya tayo sisisihin, pero lilinisin niya tayo upang muli tayong makinabang sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang awa, at sa Kanyang habag. Ito, mga kapatid, ang naranasan ng alibughang anak. Nagwala, pero natagpuan. At nang bumalik, ibinalik din sa Kanya ang lahat. Naranasan niyang muli ang saya na mapabilang sa kaharian ng Ama. Hilingin natin sa ating mahal na inang si Maria na ito rin palagi ang maging prinsipyo natin sa buhay. Ang ingatan tayo ni Maria na lumayo kay Kristo na Kanyang anak. Ang ilapit naman tayo ni Maria pabalik sa Kanyang anak sa sandaling lumayo tayo. Kaya ni Maria tayong ingatan at kaya tayo ni Mariang akayin pabalik sa Kanyang anak na si Jesus. Amen.
Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaag sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon umumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang itutugod natin sa bawat panalangin. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatiliin ang kapayapaan, pangalagaan ng kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magindaan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan at sa mga taong nakakaranas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ang bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikaw ay makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa mga nagnanais po na mag-alay, mangyaring magsihanay na po sa gitna. Ay maari po ninyo Diriwang ang Diyos Ama'y nananahan sa may pag-ibig na tunay. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagang makalapit sa may kapal. Ang Diyos Ama'y nananahan sa may pag-ibig na tunay. Kristong banal.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Noong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Prudencio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Nicolas ng Tolentino na aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, nawa ka sa amin, nawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, nawa ka sa amin, nawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal na mga kapatid, narito si Kristo sa ating harapan. Ito ang kanyang katawan at dugo na sa atin ay inialay upang tubusin tayo sa kasalanan. Mapalad tayo na sa kanya'y tatanggap sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng poong may kapal, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at palaging manatili kay Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati